Pagpapatibay ng ugnayan ng DOST sa mga pribadong kumpanya sa Amerika. Pag-usapan natin with DOST Assistant Secretary Napoleon Juanillo. Sec, magandang araw. Sir Aljo. Opo, good morning po, sir. Good morning po. Opo. Ano po ang naging papel ng DOST dito po sa Philippine Business Mission ng US-ASEAN Business Council? Saan po papasok ang usaping science and technology? Unang-una po, Sir Aljo, talagang nakipag-meeting ang pamunuan ng DOST noong Agosto 9 dito sa mga representatives ng US-ASEAN Business Council. Sabi nga ng US Embassy, ito daw ang pinakamalaking contingent ng Business Council na pumunta sa Pilipinas. At ang kaugnayan nito sa science, technology, saka innovation ay alam mo naman ngayon, Sir Aljo, na talagang pagdating na sa kompetensya, pagdating na sa research and development, ay talagang nangunguna ang mga bansa na ang kanilang siyensya at teknolohiya ay mas advanced. Kaya nga naman, mas maganda naman na unang-una, magkaroon tayo ng partnerships dito sa mga pribadong US companies na gustong makipag-partner sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas sa iba-ibang larangan. Halimbawa, tulad ng capacity building, siyempre minsan matututo rin tayo sa kanila. Meron din mga tinatawag na research partnerships sa iba-ibang sabihin nating domain. Halimbawa, healthcare, food and agriculture, meron din climate change. Ang isa nga sa gusto ko ring i-emphasize ay lately nakipag-sign ng MOU ang DOST sa isang pribadong kumpanya na ang pangalan ay Atmo. At ang Atmo ay isang kumpanya sa Amerika na nag-specialize, Sir Aljo, sa tinatawag na artificial intelligence guided weather forecasting. So akmang-akma dito sa ating mga nararanasang mga sabi natin na bagyo at iba pang mga hazards. Kaya siguro pag ganyan na medyo na nag-benefit tayo o nagkakaroon tayo ng kooperasyon sa mga pribadong kumpanyang ito, nag-benefit din ang ating mga scientists, mga experts, pati na nga mga estudyante. Kasi dahil nga sa pag sila ay pumunta dito sa atin, unang-una nagkakaroon din ng employment at nagkakaroon ng mas malalim na interaksyon sa mga scientists ng Amerika, experts ng Amerika at scientists at experts din ng Pilipinas. So yan po ang kahulugan noong meeting na ginanap noong August 9 between DOST sa yung US-ASEAN Business Council. Opo. Paano makatutulong ang science and technology dito, sir, sa misyon ng US-ASEAN Business Council na forging sustainable and transformational partnerships for economic growth? Yes, unang-una po, unang-una siyempre, po yan, pupunta sila dito pero hihingi rin, hindi naman sa hihingi, pero nag-expect din sila na ang ating infrastructure, ang ating organization ay ready na rin para sa kanila. Kasi siyempre po, Sir Aljo, two-way naman yung dialogue na yan. So pagdating dito sa mga sustainable and transformative agenda, ay unang-una nga, meron silang mga kumpanya na talagang nakafocus lang naman sa halimbawa sa climate change and sa mga teknolohiya na makakatulong sa weather forecasting. So tulad ng sinabi ko kanina, isa sa mga representatives ng US-ASEAN Business Council ay isang kumpanya na ang pangalan ay Atmo. At nagkaroon nga ng pangunahing siguro sabihin nating agreement at exploration kung paano ang Atmo given na meron silang mga sinasabi nating cutting edge or state-of-the-art weather forecasting makakatulong sa ating mga problema sa climate change challenges. At ang benepisyo niyan sa atin, lalo na sa mga magsasaka, ay pag sinabi ng artificial intelligence climate forecasting, ay talagang mas accurate, mas granular, sabihin natin na talagang
yung predictability sa accuracy ng mga datos ay mas magagamit ng ating mga magsasaka. Pwede rin nga sabihin natin, halimbawa, yung nangangamba sa atin, magbabaha ba or ganito ba ang pan, ay talagang mas sabihin natin, mas accurate yung mga data as well as predictability na pwede natin makuha sa mga ganyan na klaseng kooperasyon. Pagdating naman dito sa transformative digitalization, meron po tayong mga sinasabi na kung gusto nating magkaroon din ng kakayahan ng ating mga LGUs, mga tungkol sa pag-establish ng mga sinasabing smart cities. Kasi yung mga smart cities po, ang ibig sabihin niyan ay ang foundation niyan ay connectivity ng mga citizens sa kanilang mga officials at syempre yung sinasabi natin na kung pwedeng mas ma-facilitate yung kanilang mga pagpaprocess ng mga papeles pag nagtatransact tayo sa gobyerno, mga ganun. So, yan po ang mga tinatawag na sinasabi ko na mas ground level impact nitong mga pagbisita ng mga Business Council representatives ng US-ASEAN. Ano-anong mga private companies mula Amerika po ang napakita ng interes sa ating bansa na may temang science and technology at ano-ano mga sektor sa bansa ang mabibigyan po ng suporta nito? Yeah, unahin ko po yung mga specific na companies na pumunta dito at nakausap namin. Unang-una yung Qualcomm, na espesyalista ng mga semiconductor at teknolohiyang wireless. At nandun doon yung IBM na nagnanais na makipag-ugnayan sa atin dito sa DOST tungkol sa mga initiatives na may kinalaman sa artificial intelligence. At nandun din yung Google. At ang Google ay interesado sila na magbigay ng mga trainings and capacity building, lalo na sa ating mga tinatawag na startups o yung mga estudyante natin or faculty na medyo very creative ang mga pag-iisip tungkol sa paggagawa ng mga bagong apps at kung ano-ano pang mga computer-aided technologies. Pati na ang Google interesado rin sa pagbigay ng mga trainings at mga capacity building sa ating mga faculty at mga estudyante. Sa larangan naman ng kalusugan, nandun ang MSD, Viatris, Pfizer at Roche. At alam mo naman, Sir Aljo, ang Health Technology Assessment or HTA na dating nasa Department of Health ngayon ay nasa Department of Science and Technology na. At dahil sa panibagong, ngayon lang naman sila na i-transfer sa DOST, kailangan talaga ng DOST rin ng ganitong klaseng kooperasyon para naman baka may matutunan tayo dito sa mga kumpanyang ito. Kasi usong-usong naman ngayon talaga ang tinatawag na public-private partnerships. Hindi naman pwede na ang research and development ay talagang nasa isang government agency lamang tulad ng DOST. Ang DOST, habang lalo tayong nakikipag-ugnayan sa mga pribadong kumpanya, both local saka foreign at hindi lang galing sa Amerika, ay lalong mapapaigting ang ating mga kakayahan bilang mga siyentipiko, engineers at iba pa mga espesyalista. So ito po yung mga sa larangan ng I should say artificial intelligence at sa kalusugan at pharmaceuticals, itong MSD, Viatris, Pfizer at Roche. Opo, may kolaborasyon bang nabuo sa pagitan ng isang US-based company at sa isang ahensya o kumpanya dito po sa Pilipinas? Opo, ito pong Atmo, isang nangungunang AI meteorological technology company, at iniugnay po sila ni Secretary Solidum sa ating ahensya, yung Pag-asa, kasi para naman mapahusay at mas maging tumpak or accurate at talagang sa pinakamaliit-liit pang datos na pwede nating makuha para naman may akma ang mga sabihin nating predictions or mga estimates na talagang lagi namang hinahamon ng ating bansa tulad ngayong araw na ito. At pero sabihin natin kahit sa mga normal na araw, mga ganitong
mga ganitong computational tools ay makakatulong sa ating magsasaka, makakatulong sa ating mga mangingisda dahil nga sa at least mabibigyan sila ng mas tamang datos tungkol sa klima at tamang timpla ng klima para mapaigting ang kanilang pagsasaka. Okay. Ano-ano pang mga hakbang ang ginagawa po ng DOST para mapangalagaan po ang magandang relasyon ng Pilipinas sa mga banyagang kumpanya na interesadong makipag-partner sa ating mga lokal na kumpanya, pati na po mga ahensya? Ayan, magandang tanong po yan, Sir Aljo. Kamakailan lang, nag-establish ang DOST ng tinatawag na partnership sa state universities and colleges. Ito pong mga SUCs. Na kasi may mga kwan sila, may mga extrang lupa. Ano po? At para naman makapagtayo sila ng tinatawag na Knowledge, Innovation, Science, and Technology Park. Ano po itong KIST Park? KIST. Ang KIST Park po ay isang initiative ng DOST together with the Philippine Economic Zone Authority. So, nagiging eco zone po yung KIST Park. At least 1 hectare kung halimbawa allocated sila dito sa mga urban areas at more than 1 hectare pwede nilang i-allocate. Dito sa KIST Park na to para siyang knowledge factory kasi nandyan na po yung ating mga researchers, scientists, estudyante sa university at kung nangangailangan ng isang locator company na banyaga, hindi lang Amerika, na doon sa libawa, doon sila gustong gumawa ng kanilang research and development or prototyping or product development, ay lalong mapapabisa ang sabihin nating kapasidad ng ating mga faculty, estudyante, mga researchers kasi magkakaroon sila ng collaboration dito sa mga pribadong kumpanya. Siguro rin may matutunan din tayo sa kanila in the process. Maganda po yun. Thank you, Assistant Secretary Napoleon Juanillo ng DOST.